Okay, magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Magandang gabi sa mga nandirito sa Zoom at magandang gabi sa mga nanonood ngayon sa Facebook na live po. Nanonood ngayon si kapatid na RJ De Vega, si Deacon Isagani at saka si Brother Ricky. At nawa ay humabol pa yung iba dito sa ating Zoom session dito sa Covenant Reformed Seminary of Asia. Ito po ang pangatlong lesson po natin on bibliology at sa gabing ito ay pag-aralan po natin ang self-witness of the scriptures. Self-witness of the scriptures. So sa gabing ito, matatalakay po natin ang inspiration of the scriptures at ang mga misconceptions patungkol sa inspiration of the scriptures. At naway gamitin ng Panginoon ang ating series na ito upang i-reach out ang mga skeptics, lalong-lalo na ang mga hanggang ngayon ay nagpaparatang at nagdududa ng Biblia ay hindi totoo at ang Biblia ay gawa-gawa lamang ng tao. Good evening, Alvin Terion Abellanosa. Nanonood po siya ngayon. If you are watching right now please indicate your place or your location, sang probinsya, sang bansa para po ating ma-recognize. All right. I-share ko po ang ating screen pero bago pa po tayo mag-start ay ilapit natin ito sa Panginoon sa pananalangin. Tayo po ay manalangin dahil alam po natin na kung hindi kumilos ang Panginoon, ay ang ating labor ay sayang lamang. Pero ang sinasabi po kasi ng Bible, our labors in the Lord shall not be in vain. So we should entrust this ministry to the Lord in prayer. Tayo po ay manalangin. Salamat po aming Panginoon sa gabing ito sa pagpapatuloy ng Bibliology Open Theological Modular Course dito sa Covenant Reformed Seminary of Asia. At naway gamitin ninyo ang lesson na ito upang abutin ang marami, lalong-lalo ng mga skeptic, at upang ma-equip ang inyong iglesia upang ipagtanggol ang katotohanan ng kapahayagan ninyo sa inyong sarili. Salamat po, Diyos. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay, so Alvin Abellanosa ay nanggagaling po sa Banawa, Cebu City Theological College. So magandang gabi po sa inyo dyan sa Dakbayan sa Cebu. Share ko lang po ang ating screen po ngayong gabi. Okay, so here it is. And nawa po ay what time po kayo mag-live, Pastor? Live po tayo ngayon. Alvin, live po tayo ngayon. Nanonood ka po sa Facebook. At real time po ito. Hindi po ito ah kumbaga ni-live stream lang. Talagang real time po ang ating mga comments po ngayong gabi. All right. Nandito na po tayo sa ating lesson proper, no? And I believe na malinaw po sa end po ninyo ang ating screen or presentation. The scriptures, self-witness, I mean araw-araw po ba? Ay Tuesday, Wednesday, usually kasama din ang Friday, pero kung meron pong mga schedule na isisingit po natin ay hindi po tayo makapag live stream kapag Friday. Okay. The scripture self-witness. Ano ba ang bold claim po natin? Bold claim po natin. Edison Ray Batikin. Good evening, watching from Cebu City. Ano ba ang ating bold claim bilang mga evangelical Christians or bilang Christians? Ang bold claim po natin mga kapatid is that the Bible is without error. Wala po talagang mali ang Biblia. It is infallible and it is inerrant. Walang mali at hindi po nagkakamali pati sa mga detalye nito. Wala po talagang mali pati sa mga choice of word. Now, that is really a very bold claim. Kaya kung meron po tayong ganyang bold na claim, ay meron din tayong mabigat na burden. Paano natin susuportahan
yung big statement na yan na meron pong patunay. So that is our burden to support such a big statement with some evidence. And by the way, para po sa ating mga nanonood, ang primary reference po natin ay ang libro ni Brian Edwards na ang title po ay Nothing But the Truth. And then ini-integrate din po natin sa iba pang reference materials katulad ni Brian Borgman and Ligonier Ministries and other sources pa na babanggitin po natin mamaya. Okay? So ito po ang mabigat na burden natin, no? Ang tanong dito, where do we begin? Saan po tayo dapat mag-umpisa in order to support such a big statement with some evidence that the Bible is without error? Ang sagot po is we have to begin with the Bible itself. Sa Bible po tayo mag-umpisa at nakikita na natin kaagad ang mabilis na objection, mabilis na pagsalungat ng mga skeptics. At ito po ang kanilang objection, mga kapatid, mga kaibigan. Ito po ang objection. To say that the Bible is the Word of God and therefore without error because the Bible itself claims this is just an argument in circles. So kung sasabihin daw ng isang tao na ang Biblia ay walang mali dahil sinasabi ito ng Biblia, ang kanilang paratang is nag-engage lang tayo ng arguments in circles. So yan po ang kanilang mabilis na paratang sa atin. We are only engaged in argument in circles. Na para bang ano daw? Para bang ang analogy nito, kung meron pong tao na nakakulong, meron pong tao na dinakip, ang analogy nito, that prisoner must be innocent because he says he is. So ganun ba yon? So sabihin natin na ang Biblia ay walang mali dahil sinasabi po ng Biblia, that is argument in circle, para lang daw tao na nakakulong na nagsasabing wala siyang kasalanan, inosente siya dahil sinabi niya. So that's just an argument in circle. Meron bang equivalency ang statement na yan, mga kapatid, sa claim po ng Bible? So ang ating dilema po ay ganito. Are we right to appeal to the Bible's own claim in settling this matter of its authority and inerrancy? Tama ba na tayo ay aapilar sa claim mismo ng Biblia upang isettle ang katotohanan na ito ay authoritative at walang mali? How can we defend our trust in this self-witness of the Bible? Paano naging valid ang self-witness of the Bible? Kasi ang self-witness ng tao na nakakulong at sasabihin niyang inosente siya, wala siyang kasalanan dahil sinabi niya, ay argument in circle yan. That is a self-serving witness, self-witness. Hindi yan valid sa korte. Pero valid ba ang claim ng salita ng Panginoon na nagsasabing walang mali ang Bible because the Bible says so? Yan po ang ating dilemma po, mga kapatid. Now, tingnan po natin ang self-witness at ang statement po ng ating Panginoong Hesukristo. If men were not sinners, kung hindi lang sana makasalanan ng tao, witness to oneself would be enough. Kung hindi lang sana makasalanan ng tao, kung siya ay magpapatutuo patungkol sa kaniyang sarili, sapat na sana yun. Pero ang problema, makasalanan kasi ang tao eh. So, kung magpapatutuo siya patungkol sa kaniyang sarili, hindi po siya kapanipaniwala in most cases. Ang sabi po ng ating Panginoon sa John chapter 5, verse 31 hanggang sa 32, if I testify about myself, my testimony is not valid. There is another who testifies in my favor, and I know that his testimony about me is valid. So, sumang-ayon po ang ating Panginoon sa John chapter 5 verse 31 and 32. Sumang-ayon po ang ating Panginoon sa prinsipyo ng self-witness. Kadalasan ay hindi po yan sapat. So, sinangayunan po ng ating Panginoon sa John chapter 5 verse 31 and 32 na ang self-witness ay hindi po sapat.
Pero sa John chapter 8 verse 12 hanggang sa 14, ito po ang nangyari. Sabi po dito, again Jesus spoke to them saying, I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life. So the Pharisees said to him, you are bearing witness about yourself. Your testimony is not true. Jesus answered, even if I do bear witness about myself, my testimony is valid. So, itong pangalawang verse po na ito, nilinaw po ng ating Panginoong Hesus ang kanyang posisyon na ang self-witness niya ay reliable, mapagkakatiwalaan dahil wala po siyang kasalanan. Kung walang kasalanan ang nagpapatutuo, kung walang kasalanan ang gumagawa ng self-witness, mapagkakatiwalaan yan. And because Jesus Christ asserted His sinlessness, wala pong kasalanan ng ating Panginoon, ay talagang sinabi po niya na ang kaniyang self-witness ay valid. Okay? Hindi kasi nila na mapapatunayan na ang ating Panginoon ay false witness. Wala talaga. No one could prove Jesus Christ guilty of sin. Yun ang sinasabi sa John chapter 8 verse 46. Hindi talaga mapapatunayan nila. Naghahanap po sila ng butas sa lahat ng ginagawa at kinikilos ng ating Panginoon. Wala po silang mahanap na false witness sa ating Panginoong Hesus. And therefore, His words could be trusted. Yun po ang argument dito. Kung ang nakakulong ay magsasabing inosente siya, dahil sinabi niya na inosente siya, hindi yan valid, hindi yan kapanipaniwala. Dahil ang tao po ay makasalanan. Pero ang sinabi po ng ating Panginoong Hesus, kung ang nagpapatutuo ay walang kasalanan, ang kanyang self-testimony ay valid. John Vince Vinson, Languyan, Tawi-Tawi. Magandang gabi po sa iyo. Okay, so in the same way po, mga kapatid, mga kaibigan, since the Bible is never found to be a false witness, marami na pong nagtangka na hanapan ng butas ang Biblia. Pero wala po talaga silang mahahanap na butas. Lahat po ng entry ng Bible, whether historical or scientific detail, wala pang nakapagbigay patunay hanggang ngayon na merong mali ang entry ng Bible. Meron silang mga alleged error. Pero lahat ng iyan ay napapatunayan na hindi po tama ang kanilang paratang, hindi totoo. So since the Bible is never found to be a false witness, sa lahat ng sinasabi nito, we have a right to listen to its own claim about itself. Meron naman talagang cases, mga kapatid, na ang self-witness ay hindi po natin maiiwasan. Hindi po sa lahat ng larangan dito sa mundo, ang self-witness ay invalid. Hindi po. May mga cases talaga na ang self-witness ay hindi po natin maiiwasan. May mga katotohanan na hindi talaga natin malalaman maliban na lang ng isang tao ay mag-engage ng self-witness. Say for example, personal life story. Maayong gabi, Alyamin from Kidapawan. So, personal life story. Kung ang isang tao ay susulat siya ng libro patungkol sa kwento ng kanyang buhay, well, maraming mga detalye dyan na pwede nating ma-check. Di ba? I-check natin ang background ng author, yung sinasabi niya na ipinanganak siya sa ganitong bayan or hindi. So, pwedeng ma-check kung kilala nila ang author. Pero meron po talagang mga detalye patungkol sa buhay ng author na hindi talaga natin maaaring ma-check. So ang tanging inaasahan lang po natin ay ang kaniyang self-witness. Maaring susulat siya patungkol sa mga kinatatakutan niya nung bata pa siya. So, wala na pong ibang paraan na ma-verify yung kaniyang statement, and so we must take his word para sa mga bagay na ito. We either believe what he says or paparatangan natin siya na sinungaling. But in most cases, ang personal life story, lalong-lalo na kung hindi talaga ma-verify, talagang tatanggapin po natin ang self-witness ng taong iyon.
Kasi for example, another example is yung panaginip ng isang tao. Meron bang witness? So kung ang isang tao ay magsasabing na naginip ako kagabi, 'di ba? Na naginip ako kagabi, ninarrate niya yung kanyang panaginip. Wala kasing ibang witness eh. We have no way of authenticating whether totoo yung kanyang sinabi patungkol sa kanyang panaginip or hindi. So, in that case, because there is no other available witness, then kailangan pong either tanggapin natin yung kanyang sinasabi na yun talaga yung kanyang napaniginipan, or kung paparatangan natin siya na sinungaling, ay talagang hindi tayo maniwala sa kanyang sinasabi na yun ang kanyang napanaginipan. So, depending on the trustworthiness of the person, ay talagang maniniwala tayo na yun ang kanyang panaginip nga kagabi. So, ito po yung iilan sa mga katotohanan na ang self-witness ay talagang either tatanggapin natin or paratangan natin ang tao na nagsisinungaling. Yun ang argument ni Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 2 verse 11. Ang sabi kasi ng 1 Corinthians chapter 2 verse 11, sapagkat sinong tao ang nakakaalam ng isipan ng isang tao, kundi ang espiritu ng tao na nasa kaniya. Kaya't walang nakakaalam ng mga isipan ng Diyos maliban sa espiritu ng Diyos. So sana po ay napatunayan po natin ngayon mga kapatid, no, na meron talagang cases na ang self-witness ay hindi po natin maiiwasan. At walang sino mang nakakaalam sa isipan ng isang tao maliban ang espiritu ng taong iyan. In the same way, hindi po natin alam ang isipan ng Diyos maliban na lang sa espiritu ng Diyos. So, hindi tayo pwedeng mag-speculate kung sino ang Diyos. God must speak up to reveal Himself unto us. Salamat na lang dahil ang ating Panginoon po ay nangusap. So, for example, papaano niya nilikha ang mundo? Papaano nalikha ang lahat ng nakikita po natin dito? Marami pong mga scientific theories, mga teorya scientifically. Pero magkakaiba yung mga teorya na yun eh. May mga nagsasabi na ang water daw ang source ng life. Kung maraming water content ang isang bagay, mas maraming life. Pero kung walang water content, ay patay, katulad ng bato. So, isang teorya yan. Meron ding iba na nagsasabi na ang buhay, ang life ay nanggagaling po sa apoy. So, kung ang ang body na yan ay maraming life, maraming fire content, katulad ng natin, 37 degrees Celsius, may init, may temperature, so may life. So, the colder a thing is, the lesser the life he has. But they are just theories at hindi po sila nagkakasundo. And many of these theories ay contradictory, nagkakasalungat. Ang punto po dito mga kapatid, sino man yung mga scientist na yan, yung theory of evolution and yung mga Big Bang theory po mga kapatid, mga kaibigan, ang punto po dito, we can never be sure about such matters because no scientist was there when it happened. Sinasabi nilang may Big Bang. Meron bang scientist na nakasaksi nung merong pumutok? Eh wala po eh. So unless God who was there had revealed it, maliban na lang na ang Diyos na nandun, dahil siya po ang lumikha sa lahat ng mga bagay, ay magpapahayag sa atin, hindi po natin talaga alam kung saan po nagmula ang lahat ng mga bagay. Katulad ng mga dakilang doctrines ng Biblia. How can we be sure of God's anger against sin? Paano natin masiguro na ang Diyos ay galit sa kasalanan? Or paano natin masiguro na ang Diyos ay may dakilang pag-ibig para sa mga makasalanan? Or meron pala siyang panukala na piliin ang kaniyang mga tao para sa kaniyang sarili, kung hindi sinabi ito ng Panginoon sa atin? So unless God will reveal these things unto us, we would never have known it, mga kapatid, mga kaibigan. So, there must be a final court of appeal.
Kahit nga dito sa sa korte dito sa lupa, meron talagang final court of appeal. Sa batas po, it's either the Supreme Court, ang final court of appeal, or isang judge, governor, hari ng isang bansa. Dapat meron talagang final authority. Man's appeal. Ang apilar po ng tao is to appeal to someone greater than himself. Now, patungkol sa Diyos, meron pa bang mas dakila kaysa sa Diyos? Meron pa bang sumbungan ang Diyos na magpapatutuo sa Kanya? There is no higher appeal sa ating Panginoon. Wala nang higher body ng Diyos na magbabalidate sa Kanya. Siya na yung pinakasukdulan eh. Siya na yung pinaka-highest. Ang sabi po sa Hebrews 6:13, nung nangako ang Panginoon po kay Abraham, di ba usually kung tayo ay mangangako, pipirma tayo. Di ba last will and testament, pipirma tayo. Ipanotarize natin sa abogado dahil naniniwala po tayo na ang autoridad po ng abogado ay mas mataas kaysa sa atin. Di ba? Kung ating ipanotarize. Nung nangako ang Panginoon kay Abraham, meron bang nag-validate sa kanyang pangako? Merong nag-notarize? Wala po. Kaya ang sinabi po ng Hebrews chapter 6 verse 13, nang mangako ang Diyos kay Abraham, palibhasa'y walang sino mang higit na dakila na kaniyang panunumpaan, siya ay nanumpa sa kaniyang sarili. Okay? So siya ay nanumpa sa kaniyang sarili. Sino ba ang magva-validate sa patutuo ng Diyos patungkol sa kaniyang sarili? Pwede bang sabihin ng Panginoon na maniwala kayo sa akin? Okay, tawagin natin ang itong higher authority than He is. Magva-validate sa kaniyang mga kapahayagan sa kaniyang sarili. Wala na eh. God is the highest authority and therefore, if the Bible is God's word, kung ang Biblia ay salita ng Diyos, the Bible must be its own witness. Ito yung self-witness of the scriptures. Because there is no higher authority than God to witness to its truth. At dahil naniniwala tayo that the Bible is the Word of God, therefore the Bible must be its own witness. Ayon pa kay Hilary of Poitiers, 4th century theologian, sabi po niya, only God is a fit witness to Himself. So ang Biblia na salita ng Diyos na walang mali, siya lang ang may karapatan na magpapatutuo sa kanyang sarili. Dahil si Kristo ay walang kasalanan, hinanapan po nila ng kasalanan, wala talaga silang mapatunayan na si Kristo ay nagsisinungaling, na si Kristo ay false witness, and therefore, qualified si Kristo to self-witness or magpatutuo para sa kanyang sarili. That's it. That's the argument. Dahil ang Diyos, wala na pong higher authority sa Kanya, and therefore God is valid to engage in self-witness. And the self-witness of God is the inscripturated Word of God, the revelation of the Word of God. Ang test kasi ng authority, mga kapatid, ay ang resulta. Di ba? Resulta. For example, kung meron pong sinabi ang isang tao, sumulat siya ng libro, sumulat siya ng biography sa kanyang sarili, pero kung merong detalye na mali-mali, ay hindi na siya credible para sa iba pang mga detalye sa kanyang book kasi meron pong mali merong contradiction, hindi na siya kapanipaniwala. So ang result talaga ang ating titingnan before we could ascertain the authority of something. Ang ating Panginoon sa John chapter 10 verse 37 to 38, ang sabi po niya, if I am not doing the works of my Father, then do not believe me. Na para bang sinasabi ng ating Panginoon, see what I am doing, see the result. Di ba? If I am not doing the works of my Father, then do not believe me. But if I do them, even though you do not believe me, believe the works, that you may know and understand that the Father is in me and I am in the Father. So kung nagdududa kayo sa akin, sabi ng ating Panginoon, tingnan ninyo ang output, tingnan ninyo ang aking mga gawa, tingnan ninyo ang aking buhay. Now, kung nagdududa kayo sa Bible, tingnan po natin ang result ng Bible.
ibangga po natin sa kasaysayan. Ibangga po natin sa nangyayari sa ating paligid. So, mapatunayan ba natin na ang sinasabi po ng Biblia ay nangyayari talaga sa totoong buhay? Yun ang argument ng ating Panginoon. Deuteronomy chapter 18 verse 21 hanggang sa 22. And if you say in your heart, how may we know the word that the Lord has not spoken? When a prophet speaks in the name of the Lord, if the word does not come to pass or come true, that is a word that the Lord has not spoken. Kahit pa magsasabi ang tao na thus says the Lord. Pero kung hindi talaga mangyayari yung kanyang sinasabi, hindi yan galing sa Panginoon. Gawa-gawa lang niya yan. The prophet has spoken it presumptuously. You need not be afraid of him. Nangyari yan during the time of Ahab eh. Lahat po ng mga prophets nagsasabi na ikaw ay magtatagumpay laban sa Syria. Pero merong isang prophet talaga na nagsasabi na hindi talaga, mamamatay talaga si Ahab. Tapos kinulong yung prophet na yon. I think si Micaias yon. If I'm not mistaken, kinulong siya. And then sabi ni Micaias, kung hindi mangyayari ang aking sinasabi, ibig sabihin hindi nangungusap ang Panginoon sa pamamagitan ko. Pero kung mangyayari yan, kawawa kayo. Mark this, all of you. So, ang reliability ng isang prophecy or ang reliability ng isang bagay ay ang resulta po kung nangyayari ba talaga ito. Now, pagdating po sa salita ng Diyos, kung ibangga po siya lahat ng prophecies ng Old Testament, kung ibangga siya sa New Testament, natupad. Natupad po talaga lahat. Wala pong hindi natutupad. Kung ibangga po natin sa nangyayari sa kasaysayan, talagang natupad yon. So ang deduction po natin dito mga kapatid is this. If the Bible can be proved true, wherever we can test it, di ba may mga detalye sa Biblia na maaari nating ma-test using scientific tools, using historical tools, cultural tools. If the Bible can be proved true, whether we can test it, then we have right to accept its word in those areas where we cannot test it. Say for example, hindi naman natin matest ang puso ng ating Panginoon eh. Di ba? Yung sinasabing for God so loved the world. Bakit nakikita ba natin ang puso ng Diyos? Pero yun po ang patutuo ng Panginoon, ng Diyos ay umiibig sa kanyang mga tao or umiibig sa sanlibutan at ang Diyos ay walang kagalakan sa kamatayan ng masama. Hindi natin yan ma-verify. Hindi natin yan ma-test. Pero yan ang sinasabi ng Biblia. E paano tayo makakasigurado na ang mga detalye na hindi po ma-verify ay totoo? Tingnan po natin ang mga detalye ng Biblia na maaring ma-verify, maaring ma-test. Yung mga historical entries. Kung ang lahat ng mga iyon ay totoo, na verified talaga, we have the right to accept its word in those areas where we cannot test it. Diba? Katulad ng, as surely as I live, I have no pleasure in the death of the wicked, says the Lord. Hindi natin ito matest. Pero dahil yung mga entries ng Bible ay verifiable sa lahat ng bagay, we have the reason to believe na ang mga bagay na hindi po natin matest ay talagang totoo. So it is therefore essential that the Bible is seen to be accurate in its history, geography, and prophecy. Areas that we often can test. So ito, matitest kasi natin itong history, geography, and prophecy. So kung matest natin ito at talagang tama, swak na swak, we have all the reason to trust the doctrine of the Bible. Kasi yung mga doctrine ng Bible, hindi natin matitest yan eh. We have to believe them as they are. So, in order for us to trust its doctrine, which is an area we cannot test. Ang isang prisoner na tumatayo under trial, mas kapanipaniwala po ang prisoner na yon sa kanyang patutuo kung ang mga verifiable statements niya ay ma-validate nga.
So kung lahat ng kaniyang statements na pwedeng matest ay na-validate, ang judge merong mabigat na rason na maniwala sa kaniyang mga statements na hindi maaring ma-verify. Katulad ng kaniyang mga childhood fears and memories, merong validity ang kaniyang sinasabing ganyan kung ang lahat ng kaniyang sinasabi na mga verifiable items ay ma-validate. So sana po ay nakuha po natin ang idea, no? The accuracy of the Bible in its facts helps to prove its own claim to be a God-given book. So nakakatulong po talaga yung historical entry, geographical entry, and cultural entry. Nakakatulong yan. Linguistic entry din. Nakakatulong. In order for us to have the right to accept the doctrines that are not normally verifiable. So, human logic po talaga nito kasi meron naman talagang cases na kahit halatang halata na verifiable talaga ang geography, history, and culture and language, verifiable talaga. Pero ang tao, matigas ang ulo, ayaw pa ring tanggapin ang Bible. So that is already a willful ignorance or willful disobedience. So hindi po guarantee na kung ang mga verifiable items ay mapapatunayang totoo, walang mali, hindi guarantee na ang taong iyan ay magpapasakop na sa Bible. Kasi maliban na lang na hipuin ng Panginoon ang puso ng taong iyan, mananatili siyang matigas or patitigasin talaga niya ang kanyang puso. Katulad ng nangyari kay Pharaoh. Di ba? Halatang halata ng Panginoon ay makapangyarihan with all of the 9 plagues na dumating. Pero pinatigas pa rin niya ang kanyang puso. Kaya pinatigas ng Panginoon ang kanyang puso as a form of judicial abandonment. So may mga tao na kahit matibay ang ebidensya, pero ayaw pa ring maniwala, pinagmamatigas nila ang kanilang puso. Well, nakakatakot po yan because God can harden their hearts all the more as a form of judicial abandonment. Now, ano bang ibig pong sabihin ng inspiration? The Bible says all scriptures are inspired by God. Ano bang ibig sabihin po ng inspiration? Ang sabi po ng 2 Timothy chapter 3 verse 16 hanggang sa 17. All scripture is breathed out, theopneustos. All scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, so that the man of God may be complete, equipped for every good work. So, all scripture is breathed out. Yun po ang ibig sabihin ng theopneustos. Hininga ng Diyos ang buong kasulatan. Ano bang ibig sabihin ng hininga ng Diyos? Ang sabi po ng 2 Peter chapter 1 verse 20 and 21, knowing this first of all, that no prophecy of scripture comes from someone's own interpretation. For no prophecy was ever produced by the will of man, but men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. They were carried along by the Holy Spirit. Yun po ang ibig sabihin po ng God-breathed or theopneustos. Okay? So ang implication po nito, ito po talaga yung assertion po natin. If inspired really means God-breathed, kasi yun talaga yung ibig sabihin ng theopneustos, God-breathed. If inspired really means God-breathed, then we must accept that all scripture, dahil hininga po ito ng Diyos, lahat ng scripture ay accurate, walang mali, and therefore, ganap po nating mapagkakatiwalaan. It must or it can be trusted completely. God would cease to be God. Hindi na Diyos ang Diyos if He breathed out errors and contradictions, even the smallest parts. So, hindi na Diyos ang Diyos kung siya ay huminga or nagbuga. If He breathed out error, kahit maliit lang na entry, kahit maliit na contradiction, ay hindi na po Diyos ang Diyos.
kung nag-breathe out siya ng errors and contradiction, even the smallest parts. So, statement po ito ni Brian Edwards, mga kapatid. So, ang necessary deduction po natin, therefore, every word in the Bible originated with God. Nagmula po sa ating Diyos. Not one word is in the Bible by the will of man. Kahit dot and tittle, sabi ng ating Panginoon. Walang kahit isang salita sa Bible. We are talking about the original manuscript. Walang kahit isang word sa Bible na nandyan by the will of man. Lahat po ng word na nasa Biblia ay kalooban po ng ating Diyos. Nag-originate yan sa ating Panginoon. Every word is there by the will of God, working through inspired men. Sapagkat hindi naman po robot ang mga biblical writers na unconscious sila, talagang mechanically, kinilusan sila ng Diyos na hindi nila alam ang kanilang pinagsusulat. Hindi po. Ang salita, ang mga biblical writers, kinilusan ng banal na espiritu, kumilos ang Panginoon sa kanila, and they wrote according to their personality, according to their temperament, according to their educational training, according to their background, but they could not have written what they had written kung hindi po kumilos ang Panginoon sa kanila. And therefore, God is the author of the Bible. Ang ating Diyos talaga ang may akda ng kaniyang salita, ng Biblia. This is how men were preserved from error in what they wrote. Hindi po talaga nagkakamali sila Peter, sila Pablo, sila David. Lahat ng mga biblical writers, they were preserved from error nung sila po ay sumulat sapagkat kumilos po ang banal na espiritu sa kanila. The scripture is God-breathed or breathed out by God. Now, next na bahagi ng ating pag-aaral ngayong gabi ay iilang mga false views concerning inspiration. Iilang mga maling pananaw patungkol sa doctrine of inspiration. Una is itong tinatawag na natural inspiration theory. Inspired ang mga biblical writers kasi binigyan sila ng Panginoon ng gifts and talents para sumulat ng kanilang aklat, katulad ni William Shakespeare. 'Di ba? May talent sa pagsusulat, kaya naisulat ni William Shakespeare ang kaniyang mga plays, mga short stories, mga novels dahil inspired si William Shakespeare, talented. So itong natural inspiration theory, ang sinasabi po nito, this says God selected certain gifted individuals who were born with exceptional insights to the Bible. Thus, an Isaiah or a Moses received no extra divine aid. Hindi talaga sila tinulungan ng Diyos sa kanilang pagsusulat daw. Katulad ni Shakespeare at saka ni Milton sa kanilang mga writings, dahil gifted writer sila, may talent sila, kaya nasulat nila ang magandang piyesa nila. Ganon din si Moses. Pinagkalooban na kasi sila si Moses ng Panginoon ng gifts and ability to write, sila Isaiah. Kaya naisulat nila ang kanilang naisulat. Wala talagang divine aid na natanggap nila. Gifted lang talaga sila. Well, itong teorya na ito is totally refuted by the Apostle Peter. Si Peter na mismo ang nag-refute sa natural inspiration theory. Ano ba ang sinasabi po ni Peter? 2 Peter chapter 1 verse 20 and 21. Ang sabi po dito, knowing this first of all, that no prophecy of Scripture comes from someone's own interpretation. For knowing this first of all, that no prophecy of Scripture comes from someone's own interpretation. For no prophecy was ever produced by the will of man, but men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. Ang mga tao ay nagsalita mula sa Diyos as they were carried along by the Holy Spirit. So, itong natural inspiration theory ay wala pong katuturan. Si Peter mismo ang nag-refute nito. Pangalawang teorya, false view.
itong tinatawag na general inspiration theory. Ano ba itong tinatawag na general inspiration theory? Here, we are asked to believe that only the main thought of a paragraph or chapter is inspired. Ang inspired lang daw yung main idea or main thought ng paragraph. Yung mga specific words, hindi naman inspired daw. So stated another way, God gave a series of key statements to the Bible writer and then instructed him to flush it out in his own words. So general idea lang daw ang binigay ng Diyos sa mga writers na yon. Kung paano nila i-express yung general idea na yan, bahala na sila. Walang direct intervention from God or walang direct inspiration from God. Ang general idea lang ang binigay ng Diyos. Now, both David and Jesus, however, spoke against this view. Sinalungat po ni Jesus at saka ni Haring David ang view na ito. 'Di ba? Ano ba ang sabi sa 2 Samuel chapter 23 verse 1 and 2? Papaano sumulat si Haring David? General idea lang bang binigay ng Diyos sa kanya? Abay, hindi po. Ang sabi dito, now these be the last words of David. David, the son of Jesse, said, mula sa bibig mismo ni David ha, and the man who was raised up on high, the anointed of the God of Jacob and the sweet psalmist of Israel said, the Spirit of the Lord spoke by me, and His words was in my tongue. Hindi naman po sinabing, and the general ideas were in my tongue. O hindi sinabi na ganyan. Or the main ideas lang ang nasa aking dila. No. And His word was in my tongue. So, ano mang teorya yon? General inspiration theory. Pinasilungan, nirefute po yon ni King David. Now, what about the words of Jesus? Matthew chapter 5 verse 18. Ang sabi po ng ating Panginoon, for verily I say unto you, till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law till all be fulfilled. So kahit pinakamaliit na salita ay galing talaga sa Panginoon at kailangan pong matupad. Now, pangatlong false view, galing po ito sa Liberty University. Ang Liberty University, meron po silang article na ang pamagat ay 101 most asked questions. Ito po ay question number 54. What are some false views concerning inspiration? So isa sa mga false views na binanggit ay ang partial theory. Iilang bahagi lang daw ng Biblia ang inspired. The rest ay hindi na. This says that only certain parts of the Bible are inspired. And of course, ang mga liberal theologians, gustong-gusto nila itong teorya na ito, partial theory. The liberal theologian would of course hold this position. Cheerfully, tuwang-tuwa sila, accepting those portions of the scriptures which deal with love and brotherhood. Tinatanggap nila yung mga passages na nagsasalita patungkol sa pag-ibig and brotherhood. Pero mabilis nilang i-reject ang mga passages na tumutulog sa or nagkakandem sa kasalanan, yung impyerno ng mga passages at saka future judgment, ayaw nilang tanggapin yon. So very selective. Yung mga gusto lang nilang pakinggan, yun ang kanilang i-declare na inspired. Pero yung sin, hell, and future judgment, likha-likha lang yun ni Paul. Pariseyo kasi si Paul eh. Pero ang ating Panginoon ay nagtuturo patungkol sa pag-ibig. Notwithstanding the fact that Jesus Christ spoke about hell more than anyone of the other biblical writers did. So, meron pong ang sabi kasi ng 2 Timothy chapter 3 verse 16 and 17, all scripture, hindi po partial, but all scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. Si Dr. Charles F. Baker, galing pa rin po ito sa Liberty University na article. Si Dr. Charles F. Baker
Sumulat po siya, meron daw isang bishop ha, na nagsasabi na naniniwala siya na ang Biblia ay inspired in spots. Meaning to say, certain portions lang ng Bible ang inspired. At noong tinanong siya kung ano ang warrant po niya or authority sa kanyang statement, kinwote daw ng bishop na ito ang Hebrews 1:1. Yung sinasabing, uh, uh, in the past, God spoke to our fathers in many different times and in diverse manners, 'di ba? Sa in the past. But now, in the last days, He has spoken about His Son. Ang interpretation ng taong iyon is that ang ibig daw sabihin ng Panginoon, nangungusap daw siya at various times in varying degrees. Kaya nga, meron daw ibang portion ng Bible na fully inspired, meron daw ibang portion ng Bible na partially inspired, at meron ding ibang portion ng Bible na hindi po inspired. Pero napahiya yung bishop na yon noong merong isang layman na nagsasabi, "How do you know that Hebrews 1:1, the one scripture upon which you base your argument, is one of those fully inspired spots?" Paano mo nalalaman ang Hebrews 1:1, yung nag-iisang bersikulo na pinagbabatayan mo ng argumento mo, ay isa sa mga fully inspired spots? Hindi po niya nasagot. Hindi talaga niya nasagot. Namula po siya, mga kapatid, mga kaibigan. Another false interpretation concerning the inspiration of the scriptures is the spiritual rule only theory. Still, galing po ito sa Liberty University. Ano ba itong spiritual rule only theory? This says the Bible may be regarded as our infallible rule of faith and practice in all matters of religious, ethical, and spiritual value, but not in other matters such as some of the historical and scientific statements found in the Word of God. Magandang gabi po, Pastor Exley Miguel, nanonood po ngayon. Ang spiritual rule only theory, ang sinasabi po nito, yung mga spiritual statements lang daw, mga religious, ethical, and spiritual value ang inspired. Pero ang ibang mga bagay, katulad ng historical and scientific statements na matatagpuan sa Bible, hindi daw inspired. Hindi daw totoo yun. Well, this is pious nonsense, according to our source. Itong theory na ito ay talagang nirefute ng ating Panginoon sa John 3:12. Ano bang sinasabi ng John 3:12? Na tatanggapin lang daw natin na inspired yung mga spiritual value statements, ethical, religious, pero yung mga historical ay hindi natin tatanggapin dahil may mali. Baliktad sa sinasabi po ng ating Panginoon sa John 3:12 na nagsasabing, "Kung sinabi ko sa inyo ang mga bagay na makalupa at hindi ninyo pinaniniwalaan, paano ninyong paniniwalaan kung sabihin ko sa inyo ang mga bagay na makalangit?" 'Di ba? Kung hindi nila pinaniniwalaan yung historical entries ng Bible, scientific statements, makalupa yon, paano sila maniniwala pagdating sa religious, ethical, and spiritual value na makalangit? 'Di ba? Baliktad sa sinasabi ng spiritual rule only theory na paniwalaan lang natin yung mga makalangit, pero yung mga makalupa ay reject natin kasi maraming mali. So this is really pious nonsense. Talagang ang ating Panginoon mismo ang nag-refute ng teorya na ito. Sabi po dito, John 3:12, "If I have told you earthly things and you do not believe, how can you believe if I tell you heavenly things?" Pero sa spiritual rule out only theory, ang heavenly things lang daw ang ating paniniwalaan, hindi yung earthly things. Baliktad. 'Di ba? Masakit po sa isang pastor. For example, merong isang pastor na nagpipreach at ang attitude ng congregation ay ganito. Ang mga spiritual statements lang ni pastor ang ating paniniwalaan, yung mga may religious and ethical value. Pero kung si pastor ay magsasalita patungkol sa scientific matters and historical matter, taasan natin ang kilay dahil hindi yun totoo. 'Di ba? Mapagkakatiwalaan lang si pastor sa spiritual and religious and ethical, pero sa historical ay hindi.
Abay, ano yan? How would the pastor feel kung yan ang attitude po ng kanyang congregation? So, at ang pinakahuling mali na pananaw patungkol sa inspiration of the scriptures is of course binanggit na natin kanina. The mechanical theory. This says that God coldly and woodenly dictated the Bible to his writers as an office manager would dictate an impersonal letter to his secretary. Hindi po yan totoo. It should be noted here that the Bible is the story of divine love, and God is anything but mechanical or cold concerning this subject. Hindi talaga mechanical and cold ang ating Panginoon. Talagang nangusap ang Panginoon sa pamamagitan ng mga biblical writers na yon. Ayon pa kay Charles Hodge sa kanyang Systematic Theology Volume 1, page 157, the church has never held what has been stigmatized as the mechanical theory of inspiration. Hindi talaga daw yan pinanghahawakan ng historical Christianity. The sacred writers were not machines. Their self-consciousness was not suspended, nor were their intellectual powers superseded. Holy men spoke as they were moved by the Holy Ghost. It was men, not machines, not unconscious instruments, but living, thinking, willing minds, whom the Spirit used as his organs. The sacred writers impressed their peculiarities on their several productions as plainly as though they were the subjects of no extraordinary influence. Ayon po kay Athanasius, vainly do they run about with the pretext that they have demanded counsels for the faith's sake. For divine scripture is sufficient above all things. Sabi po ni Athanasius, hindi po natin kailangan ang mga counsels to verify our faith. Kailangan po natin ang scripture lamang. Of course, kailangan natin lang i-qualify kasi mahalaga po ang mga creeds and confession. Pero mahalaga ang creeds and confession so long as it remains true and faithful to the Word of God. Sabi pa ni Martin Luther, I have covenanted with my Lord that he should not send me visions or dreams or even angels. I am content with this gift of the scriptures, which teaches and supplies all that is necessary, both for this life and that which is to come. What a very submissive attitude on the part of Martin Luther. At nawa ay ganito din po ang ating attitude. We don't need visions or dreams or even angels. We are content with the gift of the scriptures na nagtuturo sa atin at nagbibigay sa atin ng lahat ng mga bagay na kinakailangan para sa buhay natin dito sa mundo at sa hinaharap, lalong-lalo na sa ating eternidad. So hanggang dito lang po tayo sa ating pag-aaral ngayong gabi at maraming salamat po sa inyong pakikinig. So handa po tayo ngayon para sa ating question and answer sa mga nandito sa Zoom at saka sa mga nandito sa Facebook Live. Magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Good evening po. Good evening po. Good evening po. Good evening din, Pastor. Good evening po. Good evening. Okay, good evening po sa ating mga guests na nandirito. Deacon Rolly Dominguez ng Tagum City Reformed Baptist Church and si Elton Moros. Magandang gabi. Okay. Magandang gabi sa mga nandito pa sa Facebook. RJ De Vega. Good evening. Salamat, Pastor, sa napakagandang paliwanag, klaro. Thank you, Deacon Rolly. Meron po kayong mga maidagdag na pananaw dito sa Zoom, mga kapatid? Ito talaga yung kinatatakot natin kapag tahimik po ang bahay kubo.
So it's either maliwanag na maliwanag or naguguluhan po kayo. Brother Winard Salili ay nanonood din ngayon, and si Brother Dennis Panganiban, Pastor Dennis. Good evening po. So, in a nutshell, kailan natin tatanggapin yung self-witness? Kung ang nagwi-witness ay walang kasalanan, we have all the reason to receive his testimony. Pero kung ang witness, self-witness ay yung nakakulong, na siya ay inosente dahil sinabi po niya, ay that is an argument in circle. Pero kung sasabihin po natin that the Bible is true because the Bible says it, and we believe that the Bible is the breathed out revelation of God, walang mali ang Biblia, therefore hindi po yan self-serving or argument in circle. That is a valid claim because there is no higher authority than the breathed out revelation of God. There is no higher authority than God. Kaya nung siya po ay sumumpa po siya sa kanyang sarili. In where sin is absent, self-witness is valid. And because Jesus Christ was sinless, ang kanyang self-witness ay valid. Dito sa Facebook ay wala na rin pong nagtatanong. Okay, salamat po sa Panginoon sa pakikinig po ngayong gabi. And tomorrow ay meron pa po tayong session, pang-apat na session sa ating Open TMC on Bibliology. So, I hope that you will feel free to share our links. At kung sino yung gustong mag-join dito sa Zoom live ay maaari lang pong mag-communicate sa atin. Hindi na po natin pinopost sa online ang Zoom link kasi nga may mga pumapasok po ng mga trolls. So iniiwasan na po natin po iyon. And nasa kalagitnaan po tayo ng semester dito sa Covenant Reformed Seminary of Asia. And please communicate us or magpa-reserved or magpa-enroll in advance para po sa pagbubukas ng susunod na semestre. So, dinidesign po natin ang ating curriculum in such a way na kahit saang alinmang semester kayo papasok, ay maaari po tayong makapasok. So, yun po. Hanggang sa makumpleto po ang mga modules or ang curriculum na ating sinusunod para sa Bachelor of Theology degree and Master of Divinity degree. Okay, so yun lang po ang ating presentation ngayong gabi. See you again, Lord be willing, tomorrow, same time, Wednesday. Hilingin po natin si Deacon Lorenzo to give us the closing prayer. Sige po, manalangin tayo. Aming Ama, salamat po sa aral sa gabing ito, bagaman maikli, ngunit marami kaming mga natutuhan na katotohanan mula sa inyong salita. Mga prinsipyo na pawang galing sa inyong salita at hindi galing kung saan man, Panginoon. At ang inyong salita ay dalisay, ito ay eternal, magpakailanman, hindi nagbabago. Kahapon ngayon at nawa Panginoon ay tulungan nyo kami na magkaroon kami ng at ganap na pagtitiwala sa inyong salita lamang at ito ay maisabuhay po namin, Panginoon, sa lahat ng araw ng aming mga buhay. Patuloy niyo pong pagpalain ng ministeryong ito ng CRSA at naway pagpalain niyo rin po ang bawat isa na naka-join ngayong gabi at ito ay aming maisabuhay sa aming practice in personal and in church life also. Gamitin ang mga open modules na katulad nito sa mga susunod na panahon. Ito po ay aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen.
Okay, magandang gabi po sa ating lahat. Si Brother JC ay nanonood. Si Jason Diaz Vicente, good evening. Si George Alanunay, good evening. Good evening Ronald po. Vidal Rivera. Si Marlon Ruth ay meron siyang tanong daw sana maaring i-type po para sasagutin na lang din po natin sa comment section. Mayong gabi sa Matag Usa Kanato. God bless us all. Okay, salamat, Pastor. Salamat po. Salamat po. God bless. God bless.